pwedeng ganito na lang tayo palagi. Ano ba? Paloma? Rosa Camila? Bakit pati ako pinagtataguan niyo? Eh, hindi ko naman kayo susumbong ah. Kumusta na kayo? Natuloy na ba yung kasal niyo? Hindi nga eh. Siguro sa ibang bansa na lang kami kakasal. Kumusta ka na? Ito, nagpapakalayo-layo sa bahay at sa opisina. Grabe ang paghaharang ng dalawang pamilya sa inyo ah. Lahat ng dyaryo nandun kayo. Wala na nga yata hindi nakakilala sa inyo eh. Miss, kayo ba si Rosa Camila at si Scarlito? Pwede ba? Pamili ka na lang. Thank you very much for this, Millicent. Hindi ka magsisisi sa investment mo dito. Sa tingin ko nga. Wala pa si Paloma, kung yan ang pinunta mo rito. So pagdating niya, pakisabi na lang pumunta sa office ko. Hindi mo ba ako papakilala sa bago mong friend? Millicent Borja, this is Ernestina Montemayor, the president of Montemayor Shipping Lines. Siya ang bagong investor natin sa Montemayor Publishing. Oh, welcome to the company. Thank you. Lucinda, kumusta na nga ba yung search niyo para kay Nestor, yung asawa mo? Searching. Nagkakilala na ba si Quarry at si Edmond? Ba't naman sila kailangan magkakilala pa? Edmond is personal, Quarry is business. Ito rin. Okay. Have a seat. Elaine, ano ba naman ito? Lahat ba ito babasahin? Good afternoon. Lahat ba ito babasahin ko? Wala bang summary contents na lang o concise reports? Ma'am, ito na nga po yung summary of reports ng Montemayor Shipping Lines. According to Senator nga po, dalhin ko yan ng personal sa inyo para mapag-aralan yung mabuti. Ang kapal naman nito. Lahat ba ng committee members binabasa nila ito? Yes, ma'am. Elaine, tulungan mo naman ako, please. Pwede bang basahin mo na lang at tapos sabihin mo lang sa akin ang laman? Naku, ma'am, kasi marami pa pong inuutos sa akin si Senator eh. Di po ba sa kanya naman ako naka-assign? Actually, hiningi niya lang po ang favor na dalhin ko yan sa inyo dahil yung mga iba niyang secretaries nag-break for lunch na po. Dadalhin ko na lang sa bahay tapos basahin mo mamaya. Kasi po dadalaw po ako sa nanay ko mamaya sana eh. Ay, nako. O sige, bili mo na lang ako ng brandy sa cafeteria para magka-interest akong basahin ito. Ma'am, wala pong tindang brandy sa cafeteria. Tignan ko lang po, Lola. Hindi ko sinusukat. Alam mo, Phoebe, hindi rin naman ako mapamahiin kahit matanda na ako. Pero, bakit nga ba hindi mo isukat? Hanggang sukat na lang po ba ako, Lola Romina? Phoebe, pinangako ko sa'yo, matutuloy ang kasal ninyo ni Carlito. Ayoko na pong umasa. Bata ka pa. Ayaw mo nang umasa? Paano ka magpapatuloy ng ganyan? Masyado na ho kasi ako sinaktan ng apo ninyo. Phoebe, kung kailangang tiisin mo ang lahat ng maaari mong tiisin, kayanin mo. Ang importante, magkausap kami ni Carlito at natitiyak ko na oras na maipaliwanag ko sa kanya ang lahat ng mga pangyayari, makikita niya at maglilinaw sa kanyang isipan kung bakit sa iyo siya dapat mapunta. Saka ka na magpasalamat pag nakalipad na yung eroplano ninyo. Sige ha, mag-iingat ka. Okay, bye. Emil! Dali lang, dyan na. Ano yun? Emil, may tanong ako sa'yo. Naalala mo ba nun yung gumawa ng fake na passport ko nung tinatago niyo ako kay Iluminada at naging bansa ako? Alala mo? Si Emong. Oo, yun. Oo naman. Inaano ko yung anak nun. Gumagawa pa ba sila niyan? Alicia, talaga bang hindi ka tumutulong kay Rosa Camila? Sabihin ko man sa'yong oo, hindi ka naman maniniwala sa akin eh. Mabuti pa, ilabas mo na siya. Wala nga akong kinalaman sa paglayas nila, Leandro. Leandro, pabayaan mo na sila ni Carlito.
Hindi ganun kadali yun. Makakala mo, sumasalungat lang ako sa pag-iibigan ng dalawa. Dahil gusto ko lang. Maraming dahilan. Tagal lang patay ang mga magulang ni Carlito. Hindi mo pa ba nakakalimutan ang mga away ninyo? Elaine, could you leave us for a few minutes? May pag-uusapan lang kami. Yes, sir. Excuse me. Here. Ano to? It's a manager's check for 70 million pesos. The total sum ng lahat ng mga utang ko. By the way, hindi ko na maalam yung listahan ng mga utang ko eh. If you don't mind, please pay. I'm curious, Tita Charina. Saan galing to? None of your business. Pero for your information, after all, I'm talking to a Montemayor. Yes, anak ka lang at ako ang asawa. I have one more hidden account ni Leandro na naitago ko. Ngayon at nakabayad na kayo sa mga utang ninyo, pwede ko na sigurong itapon yung mga nakatambak na demand letter sa cabinet ko. I'm sure alam ninyo na makakarating kay Daddy ang good news na to. Of course, please do. By the way, Ernestina, I'm going to send to you my proposal for the new PR campaign of your shipping next week. Alam mo, Ernestina, ang ganda talaga yung project mong yan. Thank you. So, tell me about yourself. About myself, well, as you can see, I'm a work-driven man. In fact, we used to own a business that's into publishing. Unfortunately, my father had to sell it to a conglomerate, kaya nawala yung business na yun. Pero still in my blood, kaya naman nung nalaman ko na nag-a-apply kayo ng loan sa bangko, I took it upon myself to check into your company. At nakita kong malaki ang potential ng inyong kumpanya. That's why I set up the meeting. Lahat ng sinabi mo, interest me a lot. But I'm more interested bakit wala ka pang asawa or girlfriend, as you mentioned kanina. Alam mo kasi, wala pa akong nakikita eh. Bakit? Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Alam mo, ang sa akin, babae ay parang trabaho. The more that I'm challenged, the more that I'm given an obstacle, mas gusto ko yun. Excuse me. Hello? Paloma, where have you been all day? Kahapon late ka na, tapos ngayong buong araw ka wala. Ano? Kailan? Nasaan ka? O sige, sige. Pupuntahan kita. What happened? Si Paloma nabangga. Pwede mo ba akong samahan? Sure. Let's go. Okay. Paloma, ano ka ba? Para ka na si Mami. Mami, palisin niyo nga siya, please. Lalo kung di gagaling yan eh. Ernestina, pumasok ka na. Ako nang bahala sa anak mo. Paloma, I'm telling you, this is the last time that this will happen. Hindi na to dapat maulit. Ano ba talaga ang problema mo, anak, ha? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ma, balik niyo na yung asawa ko tsaka yung itay ko, please. At kailangan pag-iwalayin pa kami. Okay, nasa state si Dindo. Alam mo yan. Eh, yung itay mo naman, hindi ko alam kung nasaan. May ginawa kayo sa kanya eh. Meron. Binili ko siya ng pera para layuan ka. At tinanggap naman niya. Hindi ako naniniwala. Iha, alamin mo kung ano talagang layunin ng itay mo sa'yo. Kung mahal ka niya, hindi niya tatanggapin yung pera. Hindi siya magpapabayad. Pwede to. Ano ba mga pangalan gagamitin? Para naman kung ano meron ka dyan, okay na yun. Basta ilapit mo lang yung edad. Pare, high-tech na ang passports ngayon.
kailangan high-tech din pagkopya nito. Hindi na po pwede yung dating litrato, papatong sa lumang passport. Mahalata eh. Kailangan gumawa tayo ng bago. Eh di matatagalan po yun. Hindi naman, mga 2 araw. Pare naman, nagtatago yung pamangkin ko eh. Ba't na kami kumuha? Eh, sinong pipirma doon? Paano pag pinapirma sila na kailangan di ka pareho ng pirma doon? Eh di sige po, kung ready na sabihin nyo na lang sa akin, papupuntahin ko sila dito. Oh, parang Emo, salamat ah. Oh, magkano ba yan? Ikaw naman, para man tayong walang pinagsamahan yan eh. Okay na yun. Ano ko, ma'am? Maski ako, hindi ako naniniwala na galing sa hidden personal account mo ang pinambayad mo kay Ernestina. You have no such account. Malay mo, Adi sana hindi ka na nanghiram ng pera sa amin ni Lucinda. oh that, nakalimutan ko na kasi yun eh. Alam mo, ma, wala sa karakter nyo ang makalimot ng ganong klaseng halaga. Pera yun, no? Amanda, bakit pa pinag-uusapan natin ito? Ang mahalaga na bayaran ko na. Good shot na uli ako, di ba? Alam mo, ma, malalaman at malalaman ni Daddy na may dinedate kang ibang lalaki. Yan ba yung resulta ng sinasabi niyong date nun? Amanda, what do you think of your mother? A pokpok? Ang binebenta ko, ang expertise ko sa PR. Hindi yung sarili ko, no? You really expect me to believe na ang expertise niyo sa PR ang nag-produce ng 70 million pesos? Exactly. I don't think so. Nasaan ba si Lucinda? She's out on a date like you. Baka pagbalik niya, may manager's check na rin siya. Pag nagkataon, pati ako may pag-date na rin. Jonathan, hindi sa ginagalit kita, ha? Pero kasi ang alam ko, magpapakasal na si Rosa Camila at saka si Carlito. Po, hindi po pwede yun. Oy, bakit hindi po pwede? Eh, hindi mo naman alam kung saan sila hahanapin. Alam mo ba? Tansy, please. Kung may alam po kayo, please tulungan niyo po ako. Alam mo, Jonathan, ako nagkukwento lang sa'yo. Hindi ako nagpapabayad. Hindi ko tinatanggap yung mga ganyan. Oy, ang aga mo! Alika, usap muna tayo sa kwarto, ha? Kausap ko siya eh. Alika, sandali lang. Ethan, sandali lang ha. Pasensya muna, ha? Attorney Asturias, sana naman maging tama ang hatian ng mga lupa. Batay sa instruction ni Senator, there will be 9 estates to be distributed to the different family members. I'm sure hindi yun pare-pareho ang mga tabas nun, hindi ba? Tama. Pero wala dapat makaalam, ha? Excuse me, Ate Ernestina, are you busy? Oh, not really. Why? Well, I wanted to talk to you about the planned expansion for the shipping lines. Oh, what about? Would you kindly give me your proposal kung saan kayo magpapa-infuse for this project? Saan kayo kukuha ng pera kung hindi pala ganun kaliquid ang shipping lines? Oh, and by the way, nakakuha na rin pala ako ng true certified copy ng mga papeles na tinago-tago pa sa akin ni Attorney Asturias. Well, may mga papeles na naman kung paano i-finance yung project na yan. Oh, I see. But you very well know na wala akong kopya nun and I need to see it. Well, don't worry. Bago ka umuwi mamayang hapon, nasa table mo na yun. Well, thank you. And by the way, kindly bear in mind na kahit ito ang flagship company natin, ang company ko pa rin ang holding company ng buong Montemayor businesses. So kindly, please, don't hide anything from me anymore. Mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Na, Governor. Para tayo yung dalawang batang nagtatago para makapag-usap lang. Hindi ako natatawa sa meeting na ito. But Romina, I find it so amusing. What's so amusing about it? Ang ibinalita mo na abduction
na masasalungat sa interview nila? Samantalang ako hindi makasagot. Dahil ako rin ang mapapahiya sapagkat ako mismo ang nag-anunsyo na magpapakasal ang aking apo sa ibang babae. O hindi ba amusing? Look, isang senador, isang gobernador, isang batalyon ang naghahanap dun sa 2 batang may mga gatas pa ang labi. Pero nakakaalpas pa rin. Halos buong mundo. Hinahanap sila. Pero wala, hindi sila makita. Isn't that amusing? Alam mo kung magsalita ka, parang gusto mong magkatuluyan ang 2 bata. Romina, talo naman ata ako. Babae ang akin. Leandro, may mga reputasyon na kailangan pangalagaan dito. Reputasyon? Wala na tayo noon. Mula nung makuha natin ang ating posisyon, itinapon natin ang reputasyon sa hangin. Ayokong magkasama ang 2. Paano kung masaya na sila? Meron akong nababanaagang ulterior motive sa iyo, Leandro. Oo nga naman. Anak at apo ng dating magkaaway ngayon ay nagsasama na. Gaganda ulit at lilinis ulit ang pangalan mo, ano? Romina, ayaw ko ring makasal yung 2. Pero kung kailangan natin pag-usapan ito, gagawin ko. Pero yaman din lamang na ikaw na ang tumatanggi. Hindi na kita pipilitin. Isauli na lang ng apo mo ang aking anak. At wala na tayong pag-uusapan. Walang problema kung ganon. Pero hindi pa tayo tapos. May mga dumi ka pa sa mukha na dapat linisin. Paano kung malaman ng press na ako na ang nakipag-areglo, ikaw naman ang umayaw? Lalabas kang kontrabida niya. Walang sino man na kailangang makaalam ng usapan natin na ito. Labasan na ng bako. Linisan ang reputasyon. Ganyan ang politika, Romina. Dapat alam mo na yan. Samahan mo ako simbahan. Saan? Eh, hanap tayo ng simbahan doon sa malapit sa pupuntahan ni Rosa Camila at ni Carlito para pag nangailangan sila ng tulong, takbo tayo kagad. O, sige. Atid ko na kayo. Tsaka huwag mo na dahil yung pagsisimba mo. Diyos ko naman. Lapitan na lang natin sila. O, alika na, alika na. Teka, kukunin ko bag ko. Huwag na, halika na. Bilisan mo, ang tagal-tagal. Miss, saan ba dito yung gumagawa ng password? Yung fake? Sir, sa taas po yun. Basta.